Mga minamahal ko pong mga kaibigan, dito po sa Really Mix Stories, sa ating YouTube channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, viewers, silent listeners, isa pong masaya at magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa masayang kalagayan lang po kayo sa oras na ito dahil alam naman po natin na kapag tayo po ay nasa Diyos lagi ang ating buhay, ang ating puso't isipan, ay talaga pong lagi lang po tayong masaya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, narito na naman po muli ang inyong Lola Inday. Tayo po ay magpapatuloy sa ating binabasa na salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay pang day 24 na po tayo. Praise God, praise the Lord, hallelujah, amen. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. At salamat sa Holy Spirit, sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ay siya naman ang nagpapaunawa sa atin sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya mga kaibigan, ihanda na po muli natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating isipan, dahil pagpapatuloy na po natin ang ating Bible reading. At salamat sa Diyos sa kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Tayo po ay nasa Levitico chapter 19 na po. Purihin ang ating Diyos. At sisimulan ko na po mga kaibigan. Makinig na po kayo. At sa mga may Biblia po, sabayan nyo na po ako. Levitico chapter 19. Ang title po nito, mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Pagpasensyahan nyo na po ha. Talaga maingay po ang ating paligid. Sabi po dito sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Igalang ninyo ang mga magulang, ipangilin ninyo ang mga araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan at gagawa ng mga imahin upang iyan ay sambahin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng haing pangkapayapaan, gawin ninyo iyan ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging karapat-dapat sa akin. Dapat ninyong kanin iyon sa araw ring yaon o sa kinabukasan. Kung may matira, ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakanin, sa ikatatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala ang kakain iyon sapagkat iyon ay paglalapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Kung mag-aani kayo ng inyong bukirin, ititira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong babalikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa pangalan ko. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa at sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang niya. Ako si Yahweh. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip
pangangaralan mo siya, sa gayon hindi ka magkasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di nito kauri. Huwag din kayong maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang linang. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siya sa atin, hindi sila dapat patayin. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog ukol sa paglabag. Dadalhin niya ito sa pintuan ng tuldang tipanan at ihahandog ng saserdote, sa gayon siya papatawarin. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa ika-4 na taon, ang mga bunga nito ihahandog ninyo sa akin. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito, at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo. Huwag ninyong paiiralin ang panghuhula o panggagaway. Huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglagay ng bato. Ako si Yahweh. Huwag ninyong ibubunsod sa pagbibili ng panandaliang aliw ang inyong anak, pagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Sundin ninyo ang aking mga utos tungkol sa araw ng pamamahinga. At igalang ninyo ang aking tahanan. Ako si Yahweh. Huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula o sa mga tumatawag sa mga espiritu ng mga namatay. Kayo'y ituturing na marumi kapag samangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong apihin ang mga nakikipamayan sa inyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahan ninyong nakipamayan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magdaraya sa pangsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong panukat, timbangan at takalan ay kailangang nasa wasto. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kung tuntunin at kautosan. Ako si Yahweh. Chapter 20. Mga parusa sa lalabag sa tuntunin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang sino man sa Israel, katutubo o dayuhan na maghandog kay mulok ng anak ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa kapulungan ng Israel dahil sa kanyang ginawa. Dinungisan niya ang tahanan ko at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ang mga taong bayan ay nagkibit balikat sa gayong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa ng gayon, uusigin ko ang taong ito at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko sa kapulungan ang mga nakiisa sa ginawa niyang iyon. Ang sino mang sumasangguni sa mga manghuhula o sa mga tumatawag sa mga espiritu ng mga namatay na ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Itatalaga ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Akong si Yahweh ang nagtalaga sa inyo. Sino mang sumumpa sa kanyang ama at ina ay papatayin. Ang lalaking makiapid sa asawa ng iba ay papatayin. Gayon din ang babae. Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay lumapastangan sa kanyang ama. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking sumiping sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang papatayin. Ang lalaking sumiping sa kapwa lalaki ay gumawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang papatayin. Ang lalaking sumiping sa mag-ina ay gumawa ng
karumaldumal na gawain silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang lalaking sumiping sa hayop ay papatayin, gayon din ang babaeng pasiping sa hayop ay dapat patayin, ganun din ang hayop. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, ay gumawa ng kahalayan at silang dalaway palalayasin at ititiwalag sa kapamayanan. Hinalay ang kanyang sariling kapatid, kaya dapat siyang magdusa. Kapag sumiping ang isang lalaki sa babaeng may regla, para niyang ibinilad ang karumihan ng babaeng iyon, kapwa sila ititiwalag sa kapulungan. Kapag sinipingan ng isang lalaki ang kapatid ng kanyang ama o ina, kapwa sila parurusahan dahil sa karumaldumal na kasalanan ginawa nila. Kapag ang isang lalaki sumiping sa asawa ng kanyang tiyo, pinugaya niya ito ng dangal. Ang sumiping at ang babae ay kapwa papatayin. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, pinugaya niya ng dangal ang kanyang kapatid, hindi sila magkakaanak. Sundin ninyo ang lahat ng utos ko'y tuntunin upang manatili kayo sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tutularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo, sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. Ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang lupain nilang sagana sa lahat ng bagay. Akong si Yahweh, ang inyong Diyos, ang humirang sa inyo. Kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino mang manghuhula o tumawag sa mga espiritu ng mga namatay na, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Chapter 21 po ng Levitico. Pag-iingat sa kabanalan ng saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga saserdote, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila'y huwag lalapit sa patay, liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga. Dapat niyang pag-ingatan na siya'y huwag marumihan sa pamagitan ng bangkay ng kapatid niyang may asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging saserdote. Huwag silang manggugupit ng buhok, magpuputol ng balbas o magsusugat sa sarili bilang tanda ng pagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harap ng Diyos at huwag nila itong lalapastanganin. Sila ang naghahain ng handog sa akin, kaya dapat bilang maging banal, huwag silang mag-aasawa sa mga babaeng marurumi ang pamumuhay, sira ang puri o kaya hiwalay sa asawa, sapagkat nakatalaga sa Diyos ang saserdote. Itatalaga mo ang saserdote sapagkat siya ang naghahandog ng tinapay ng iyong Diyos. Dapat siyang maging banal sapagkat akong si Yahweh na nagtalaga sa iyo ay banal. Kung ang saserdote may anak na babae at mamuhay ito ng mahalay, nilapastangan niya ang kanyang ama, kaya dapat siyang sunugin. Kung ang nahirang na punong saserdote na binusa ng langis sa ulo ay itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan, ay mamamatayan ng kamag-anak. Huwag niyang guluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Dapat siyang manatili sa tahanan ng Diyos. Kapag umalis siya roon upang tingnan ang bangkay, nilapastangan na niya ang tahanan ng Diyos, sapagkat ang langis ng pagkatalaga sa kanya ay taglay niya. Ako si Yahweh. Tunay na dalaga ang dapat niyang kuning asawa. Huwag siyang mag-aasawa sa balo, sa hiwalay, sa asawa o sa dalagang nadungisan na ang puri o sa babaeng may mahalay na pamumuhay. Ang dapat niyang mapangasawa ay isang kalahi at tunay ngang dalaga, upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan. Ang magiging anak niya, siya ay nakatalaga sa akin. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin kay Aaron na ang sino man sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan
ay di dapat maghandog sa akin. Huwag lalapit sa dambana ang sinumang bulag, pilay, pangit na pangit, sakang, kumang, kuba, unano, malabo ang mata, galisin, bunihin o kapon. Sino man may kapintasan sa lahi ni Aaron ay di maaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaring maghain ng handog na pagkain dahil sa kanyang kapintasan. Maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos, maging kabanal-banalan o mga banal na bagay, ngunit hindi siya maaring lumapit sa dambana dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa dambana, iyon ay paglalapastangan sa aking tahanan, sapagkat akong si Yahweh ang nagtalaga sa mga iyon. Gayon nga ang sinabi ni Moises kay Aaron sa kanyang mga anak at sa buong Israel. Chapter 22. Paggalang sa mga bagay na inihandog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na itinalaga sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mong itatakwil ko ang sinuman sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi. Ako si Yahweh. Ang sinuman sa lipi ni Aaron na may kitong o may tulo ay di makakakain ng anumang bagay na bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sino mang makahipo ng bagay na nadaiti sa bangkay sa lalaking nilabasan ng sariling binhi, sa mga hayop o taong itinuturing na marumi, ay ituturing na marumi hanggang sa kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya naliligo. Pagka lubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga saserdote ay hindi rin maaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, pagkat iyon ang makapagpaparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Dapat sundin ng mga saserdote ang mga tuntuning ito, kung hindi, mamamatay sila. Ako si Yahweh ang nagtalaga sa kanila. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalipi. Hindi maaaring kumain nito ang mga nanunuluyan sa saserdote o upahang manggagawa. Ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaring kumain yon. Hindi rin maaring kumain nito ang anak na babae ng saserdote kung mag-aasawa siya ng hindi saserdote. Ngunit kung siya'y mabalo o hiwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkain banal ang di karapat dapat. Kung ang sinumang hindi saserdote ay makakain nito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang 5 parte ng halaga ang kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga saserdote ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita kay Yahweh. Huwag nila itong ipakakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, pagkat pag kumain sila nito, sila'y lumabag sa tuntunin at pananagutan nila ito. Akong si Yahweh ang nagtalaga ng mga iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang maging karapat-dapat. Huwag kayong maghahandog ng may kapintasan sapagkat hindi iyon tatanggapin. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog, pangkapayapaan, maging
pagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadala ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang hindi timbang ang katawan o hindi lumalaki ay madadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kapon o may kapintasan ang itlog. Hindi ito ipahintulot sa inyong lupain. Huwag rin kayong kukuha sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Hindi niya yaon tatanggapin pagkat may kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang maging karapat-dapat. Uubusin ninyo ito sa araw ring yaon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Akong si Yahweh. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh, huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan, bagkus ay dakilain ninyo. Ako si Yahweh na nagtalaga sa inyo. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. Chapter 23. Mga pistang pantaunan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal sa pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit mamamahinga sa 7 araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyo'y araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Pista ng Pasko. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko nagaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa 7 araw muli kayong magtitipon, huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila, tuwing amihan ay magdadala sila ng saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga, sa araw na iyon, magdadala kayo ng korderong walang kapintasan bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo iyon ng 4 na litro't kalahating harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkain at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Huwag kayong kakain sa tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Medyo mahaba po itong chapter 23 ng Levitico. Pista ng pag-aani. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon,
Magdadala kayo ng handog na pagkain, 2 tinapay na may libadura, 4 na litro at kalahating harina na bagong aning trigo. Ang gagamitin dito, ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 kordero, 1 toro at 2 kambing na pawang walang kapintasan. Ito'y susunugin kasama ang handog na pagkain at handog na inumin upang ang samyo nito'y maging kalugod-lugod sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan at 2 kordero bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng saserdote kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng isang banal na pagtitipon, isa may walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay tuntunin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pista ng Bagong Taon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ika-7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong pagtitipon. Ihuhudyat ito sa pamamagitan ng mga trompeta. At sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng handog na pagkain. Ito pa po ang karugtong ng Levitico chapter 23. Pista ng pagbabayad sala. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat isasagawa ang pagbabayad sala nito sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. Papatayin ko sa harapan ng madla ang sinumang magtrabaho. Kaya huwag kayong gagawa ng anuman sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin habang panahon. Sa araw na iyon, huwag nga kayong magtrabaho mula sa gabi ng ika-9 na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Isa pa rin po nakarugtong ng Levitico chapter 23, Pista ng mga Tulda. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita, mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tulda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin. Ayon sa takda ng bawat araw, bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga, at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na
handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw na kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ika-8 araw. Sa unang araw, mangunguha kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera, mayayabong na sanga ng kahoy at mga sausi sa mga tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang sa karangalan ni Yahweh. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo tuwing ika-7 buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda titira upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Gayon, inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga pista upang parangalan si Yahweh. Dito po tayo magtatapos muli, mga kaibigan, sa chapter 23. Mula po chapter 19, tayo po ay nagtapos sa chapter 23. Medyo mahaba po ang chapter 23 kasi marami pong uri ng pista ang inihayag ng ating Panginoon kay Moises. Pero alam niyo po, napansin niyo po ba na ang bawat huli ng kanyang salita o bilin kay Moises, naroon po ang kanyang sinasabi, ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Ibig sabihin ay nais ng Diyos na siya lang talaga ang ating kilalaning Diyos. Siya lang talagang ating asahan. Dahil siya lang talaga ang pag-asa natin at wala nang iba pa. At narinig niyo pa po ba ninyo yung mga tuntunin na mga karumal-dumal na ginagawa kung sakaling gagawin ng mga Israelita, sila po ay mamamatay. Ano po, grabe. Talagang ang bunga po ng kasalanan ay kamatayan. Kahit man po sa panahon natin, kapag tayo po ay nagkasala sa panahon ito, talagang meron pong mga ganong pangyayari, kamatayan. Kaya lang ang napapansin ko po, kung sino po yung gumawa, ay hindi po siya ang namamatay, kundi yung mga miyembro ng kanilang pamilya o yung mga pinakamamahal nila na miyembro ng pamilya, ay doon po tumatama ang sumpa ng kamatayan. Ano po, kasi kapag ang nakagawa ng kasalanan ang mamatay, hindi niya po mararamdaman yung sakit, yung pait na damdamin kung paano masaktan. Kaya marahil ay ganun po ang mga nangyayari. Nakita niyo naman po at narinig natin sa binasa ko na talagang karumal-dumal yung lalaki sa kapwa lalaki. O di po ba, at iba-ibang mga tuntunin na ating nabasa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kapag narinig natin na laging sinasabi ng Diyos natin na akong si Yahweh, ako si Yahweh, ako si Yahweh, ibig sabihin, wala nang ibang Diyos kundi si Yahweh. Wala nang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa kundi si Yahweh. Wala nang ibang Diyos na lumikha ng ating mga buhay kundi si Yahweh, ang nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At yun nga po, ang kagandahan lang po sa New Testament ay talagang umiral po ang pag-ibig ng Panginoon. Narinig niyo po ba o nabasa niyo rin ba yung mga nauna nating binasa sa Exodo na dahil kay Moises, gustong-gusto na talaga sanang patayin o puksain ni Yahweh ang mga reklamador na mga Israelita, ngunit dahil kay Moises na nakita ng Diyos na si Moises ay karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ay hindi po niya pinuksa ang lahi ng mga Israelita, kundi nagbigay po siya ng mga tuntunin, ng mga batas. Ano po, nauna na po doon yung inilagay niya sa bato ng mga utos. Talaga pong matitindi ang batas ni Yahweh sa mga naunang mga
Israelita. At ngayon po sa buhay natin, matindi pa rin naman po ang batas ng Panginoon sa panahon natin. Kaya nga po dapat nating katakutan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay totoo. Ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan. Kapag ito po nilabag natin, ang bunga po ng ating paglabag ay talaga pong pasakit. Talagang matindi rin na kaparusahan o consequences. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, habang tayo po ay patuloy na nagbabasa o nagba-Bible reading, atin pong nakikita dito na mayroon pong kautusan si Yahweh sa Old Testament na kautusan pa rin niya sa New Testament. Na kumbaga hindi nagbago ang kautusan na yun. Isa na po doon yung mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam niyo po kung ang mga tao lang ay natutunan agad ang pag-ibig ng Diyos, wala nang away-away, wala nang mga inggitan, wala nang kung ano pa mga ugali ng dyablo na mamana ang tao kapag minahal po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Hindi po natin sila sasaktan, hindi po natin sila dudungisan ang kanilang pagkatao, at nabasa po natin lahat ng tuntunin ni Yahweh ay talaga po napaka mahalaga po para sa atin na mga anak ng Diyos. Dahil tayo po ang gaganap o susunod sa mga tuntunin ni Yahweh. Tayo po ang gaganap sa kanyang mga salita. Tayo po ang susunod sa mga utos ng ating Panginoon, at tayo po ang magiging buhay na patutuo sa mga tao sa ating paligid. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid, maraming salamat sa Diyos sa hapong ito dahil tayo po ay nakapagbasa muli ng kanyang salita. At sa araw po ng bukas, tayo po ay dadako sa chapter 24 ng Levitico. Alam niyo po, kahit akman po sa araw-araw, ito po ay isang habit na ng buhay natin, yung pagbabasa ng Biblia araw-araw. Yan po ay magandang habit. Even po yung ating pananalangin ay gawin po nating isang habit, kasi kapag habit na po natin yan po ay kinakauhawan na natin gawin. Kumbaga, hinahanap-hanap na po ng ating kaluluwa ang mga bagay na ginagawa natin. Kaya kung may nais po tayong gawin o gawing habit, dito na po tayo sa salita ng Panginoon, upang sa ganon, mailayo po ang buhay natin sa masama, upang hindi po tayo magkasala. Ang Levitico po mga kaibigan ay hanggang chapter 27 lamang. Ayan po, kaya lang mahahaba po kasi itong mga naunang chapter na ating binasa. Ang chapter 22, 23 ay sobra pong mahahaba. At ayoko naman pong basahin pa yung chapter 24 para hindi naman po kayo maumay. Dahil hindi naman po lahat tayo ay gustong-gusto nating marinig ang salita ng Diyos. Ngunit salamat po talaga sa mga viewers natin, listeners natin na dati ay hindi mahilig sa salita ng Diyos, ngunit ngayon ay nakikinig, at isa na itong maganda sa kanilang pandinig ang salita ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Alam ko mga kaibigan na ako po ay bahagi lamang o taga-basa lamang, taga-padala lamang ng salita ng Diyos sa inyong buhay, at wala po akong kapangyarihan na baguhin ang buhay ninyo, kundi ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan na baguhin ang buhay ninyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan, kabanalan at pasasalamat, karangalan. Alam niyo po, sa Diyos lamang natin iaalay yan, at wala po tayong kukuhanin kahit ni katiting na kaluwalhatian ng Diyos o magmalaki ang ating sarili. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita, dahil yan din naman po ang itinuturo niya sa buhay ko. Kaya natututunan ko po ang tama. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating video. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay, at ang lagi ko pong dalangin, patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi higit sa lahat sa ating pamumuhay espiritual.
na lalong palalimin ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya at ang ating pananalig sa Kanya, at patuloy pa nating kilalanin ang Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. Hanggang dito po muli. Maraming salamat sa inyo. Babay po muna sa oras na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.